nagmula ang mga bansa o iba't ibang lahi ng tao sa daigdig. Sa ating batayang teksto, ang pamilya ni Jose ang ginamit na instrumento ng Diyos upang isilang ang magiging tagapagligtas ng buong daigdig. Sa panahon ngayon, paano natin pinahalagahan ang pamilya? Isa pong bagong pag-aaral na kung saan ay naipublish sa isang journal magazine na tinanong ng isang scientist psychologist ang merong 400 katao na may edad na 18 hanggang 78 taon na ang kanilang buhay pamilya ay makabuluhan pa ba o masaya pa ba? Sa inyo po ba, may itatanong ko ito sa inyo, makabuluhan pa ba? Masaya pa ba ang ating pamilya? Sinuri ng bawat pamilya sa kanilang mga sariling salubin ang kanilang nararanasan. Katulad ng sa loob ng pamilya ay merong matinding stress. Ito po ba ay nararamdaman natin? Ito po ba ay nararanasan natin? O deadma lang tayo? Walang nagko-comfort. Walang nagbibigay ng kaaliwan sa atin maliban sa Espiritu Santo. Tayo ba inaaliw ng ating asawa? Tayo ba inaaliw ng ating mga anak? Masaya pa ba tayo na kasama natin sila? Sa loob ng pamilya, laging iniisip yung mga gastusin. Gastos sa loob ng bahay, gastos sa paaralan, at gastos sa mga anak. At higit sa lahat, yung kawalan ng stable o hanap buhay. At ito ang mga suliraning nakakaharap. At marami pang iba, at marahil kayo lang po ang nakakaalam yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay ng pamilya ay nag-o-overlap din minsan. Minsan kaya medyo na-exhaust na tayo. Minsan bumibigay na tayo. Minsan hirap na tayo. Nag-o-overlap din tayo minsan. Nauubusan din minsan ng enerhiya, ng lakas. At saan natin ito kukunin, at saan natin ito hahanapin, at saan natin ito hahagilapin. Sa ating pong batayang teksto, nais ko pong ilahad sa inyo mga kapatid ang dalawang katangian na dapat nating kamtin bilang isang pamilya na kung saan ay makikita natin doon sa ating TV screen yung dalawang bagay. Una, nasa puso ang ginagawa. Ikalawa, matamang pagsunod. At tinignan ko ito sa English, yung kahulugan, yung nasa puso ang ginagawa, yung the heart does. At yun namang ikalawang matamang pagsunod, yung attentive obedience. Unahin po natin yung nasa puso ang ginagawa. At nais kong magsimula sa isang kwento. Isang matandang ama na hindi na makalabas ng bahay dahil sa karamdaman. Sinabi niya, meron akong 2 anak na lalaki, halinlinan sa paglilinis ng maliit naming bahay. Kapag si Juan ay naglilinis at pinakikintab ang lahat ng gamit, gayon man, ipinapahiwagtig niya sa kanyang mga kilos na may pagdabog. Lubha akong pabigat. Pero kung si Thomas ang maglilinis ng bahay, ay nakapagpapaawit sa aking puso. Higit sa lahat, pinararamdam niya na mahal niya ako. Kumusta na po ang ating mga anak? Ganito rin ba sila? Kapag nauutusan, ay nagdadabog? At kapag inutusan, ay nagrereklamo? O merong mga anak na talagang nagkukusa at talaga nagpapakita ng care, pagmamahal sa kanilang magulang? Ang buhay ni Jose at Maria ay dumanas ng malaking pagsubok na maaaring humantong sa kaiyan ng kanilang pagkatao.
Alam po natin ang dahilan. Batay sa teksto na ating binasa, si Maria ay nagdadalang tao, at si Jose naman bilang matuwid ay ayaw na yung mabahiran yung kanyang pagiging matuwid. Pero dahil sa pagkilos ng Diyos kay Jose at kay Maria, nagbago ang isip ni Jose. Pinakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Kaya pinakasalan ni Jose si Maria. Sa panahon daw po ngayon, may tuturing pa ba na isang pamilya kapag ang ina ay merong anak pero walang ama? Ang ama ay may anak pero walang ina. Maituturing pa ba natin ito isang pamilya? Kung hindi pinakasalan ni Jose si Maria, maituturing ba natin ito isang pamilya? Sa kabila ng kalagayan ni Jose at Maria, tinanggap nila ang kalooban ng Diyos na maghahatid ng pagliligtas at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan. Sina Jose at Maria ay lubang kailangan ng mundong ito. They know their mission of God. I hope we know our mission of our Lord Jesus Christ. Ang misyon na ipinahayag ng Diyos kina Jose at Maria bilang isang itatatag na sambahayan ng Diyos. Sana ganito rin tayo sa ating panahon na katulad nila na handang itaguyod at yakapin hindi lamang ang pamilya, kundi ang pamilya ay isa ring misyon at isa ring ministeryo natin bilang mga mananampalataya. Kaya wag po nating kaliligtaan na ating pamilya ay ating misyon. Sila ay bahagi ng ating ministeryo, ng ating paglilingkod. Dito natin ipakikinang sa kanila ang kahulugan ng pananampalataya kung paano maglingkod sa kanila. At dahil dito, tayo bilang mga Kristiyano ay may tuturing na sinabi ng ating Panginoon Hesus bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Lalo't higit, partikular sa ating sambahayan. Si Propeta Zacarias ay nagwika, muli niyang kukubkubin at ituturing ng kanyang sarili at itatangi ang kanyang bayan. Mga kapatid, mahalaga ng lahat ng ating ginagawa ay nasa puso, anuman ang ating pagkatao. Importante sa pamilya kung paano nating tinatanggap ang kahinaan ng bawat isa sa kabila ng kanyang nagawang kamalian. Sabi nga po sa isang quotation, forgive and forget. Hindi yung I always forgive but I never forget. Karamihan po ay ganito pa rin tayo. Kaya minsan hindi natin mapaunlad ang ating pananampalataya sapagkat merong bumabara dito. At iyon na minsan ang hindi natin maipakita at magawa. Sa halip ganito ang lagi nating isa sa puso, you forgive people because you still want them in your life. Ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay handang magpatawad sapagkat alam nila na kailangan nila tayo sa kanilang buhay. Hindi po yung tayo yung nangangailangan, kundi tayo ang kailangan nila dahil marunong tayong magpatawad. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pamilyang Kristiyano ay nasusubok hindi bilang isang trahedya, kundi bahagi ito ng normal na karanasan na sa bawat pagsubok ng tao o ninuman, lagi nating isa sa puso ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Gaya ng karanasan ni Jose at Maria, sa pamamagitan ng sanggol, nagmanifest ang Diyos, Emmanuel, God with us. Ikalawang puntos, matamang pagsunod. Isang ginang na may alagang mga itik
Sino po sa inyo nag-aalaga ng itik? Wala. Wala kayong hilig sa itik. Alam niyo po, ang namimiss ko dito sa Calaca, bukod doon sa Lome, yung halo-halo. Yun na lang, hindi ko pa natitikman dito. Parang masamang tingin niyo sa akin. Meron pa po bang bukas mamaya? Ngunit isang araw ay nakita niya ang mga itik ay ginagabayan ng isang leader para tumawid sa kalsada. Mula noon, nilagyan niya ng palatandaan ng itik na leader para ito ang kanyang susuguin. Kalimitan, ang problema sa atin ay pagsunod at pagsusunuran sa loob ng tahanan at maging sa simbahan. Sa prinsipyo ng pagsunod, ay nangangailangan ito ng tamang paglalagay ng sarili upang tanggapin ang responsibilidad. Sa buhay natin, na gampanan ng ating responsibilidad para iangat ang kalidad ng buhay ng ating pamilya. Kaya, wika ni Gary Granada, ang buhay ay tulad ng isang joke. Pag hindi ka natawa, ay walang buhay ang iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay natawa, ay punong-puno ka ng buhay at responsibilidad. Kaya importante rin po yung tayo ay masaya. No, hindi yung laging parang seryosong-seryoso tayo. Ayon sa Romans chapter 8 verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang itinaya ni Maria at Jose ay buhay ukol sa espiritu ay nagbunga ng buhay, kapayapaan at kaligtasan ng sangkatauhan at ng buong sanlibutan. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating naunang mga mananampalataya, sa mag-asawa ni Jose at Maria. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin mararanasan ang Emmanuel. Hindi natin makikilala ang ating Panginoon at ating tagapagligtas at manunubos. Sa loob ng tahanan o pamilya, ay sikaping panatiling mabuti ang pag-uugnayan at tipunin ang pamilya sa pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Lalo na po ngayon, amoy Pasko na, at natitiyak ko po na halos na ang bawat pamilya sa atin ay naghahanda na tipunin ang ating mga anak, ang ating mga kaanak, at ang ating mga kaibigan. Pero ipadama natin sa kanila yung sinasabi ng ating Panginoon, yung pamilyang may pag-ibig. At ang pag-ibig, dito dadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ang bawat pamilya ay dapat may natatanging puwang na sa puso ang ginagawa na may pagmamahalan at pagsusunuran. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.